Sir, 2 minutes more. Magandang umaga po sa mga manggagawang Pilipino at sa ating mga kababayan. Ako si Jerome Adonis, Tubong Bicol, manggagawa po ako. 16 years old pa lang, manggagawa na ako. Nagtrabaho po ako sa construction, nagtrabaho ako sa pabrika ng karton, nagtrabaho po ako sa electronics company, at ang pinakahuli kong trabaho ay konduktor ng bus. Minsan po sa buong panahon ng aking pagtatrabaho, hindi ako nakaranas na sumahod ng minimum wage. So hanggang ngayon, yung naranasan ko po na hirap bilang mga manggagawa ay nararanasan pa rin ng milyong-milyong manggagawang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Kaya ito po ay nagsilbing inspirasyon sa akin para tumakbo sa Senado bilang boses ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino. At kung sakali po napapala rin tayo na maging senador, ang unang-una pong gagawin natin ay itataas natin ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa 1,200 pesos kada araw dahil yun po ang pangangailangan. Ikalawa, kailangan po natin buwagin ang Regional Wage Board dahil ito ay mekanismo ng pambabarat sa sahod ng mga manggagawa. Ikatlo, ay pagbabawal po natin ang contractualizations at lahat ng agency. At dapat lahat ng mga manggagawang nasa contractual status, both public and private, ay kailangan pong maging regular. Siyempre, tutulong din po tayo sa usapin ng pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kaya muli po ako si Jerome Adonis at your service, handang-handa na po para sa halalang 2025 sa senatorial candidate. You have 20 seconds. Sige. Question from the media. May microphone pa kayo? Ano pong tanong? Isang tanong lang. Okay. Wala pong tanong, sir. Or meron. Sige, go ahead. Ian Cruz, GMA 7. Jerome, marami nang nagtatangka talaga na itaas yung sweldo, no? Pero paano nyo yun mapapalusot kapag nasa Senado na kayo? Well, siyempre po, unang-una maghahain tayo ng panukalang batas. Ikalawa po, kailangan natin i-justify dito sa pamamagitan ng mga hearings, natural process katulad ng ginagawa po natin sa Senate at sa Congress sa kasalukuyan. At siyempre po, katuwang natin yung malawak na bilang ng mga manggagawang Pilipino na kailangan nagtutulak din, no? sa labas ng Kongreso o sa labas ng Senado. Dahil ang 1,200 po ay nakabatay sa aktual na presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi na po talaga nagkakasya ang sahod na tinatanggap ng mga manggagawang Pilipino. Imagine nyo yung 645 dito sa National Capital Region. Saan ang abot yan? So, habang 361 sa BARD, and yet patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya, it's about time talaga na kailangan pursigihin na ito. At tingin ko naman ay sa pamamagitan ng kapapakita ng mga datos at pangangailangan talaga ay magagawa ito. No? Basta yung ating mga kandidato ay isa sa puso lang at kakalingain ng mga manggagawang Pilipino. Para pa mong tanong. Okay. Jean, please. You start at home. Hello. If you get a seat in the House, how do you plan to... Maraming hurdle kasi maraming businessmen. How do you plan to... How do you plan to go through those hurdles? Well, ano po, hindi na bago sa amin yan kasi kami naman sa tuwing maghihingi ng dagdag na sahod, kahit hindi sa Kongreso, ay nakakaharap talaga namin ang mga negosyante. Pero ipapakita naman namin yung justness, no, nung paghingi ng dagdag na sahod na in fact kung matataasan ang sahod ng mga manggagawa, makakatulong pa nga ito para maging mabuhay yung kanilang pamilya no, ng maayos at pag may maayos sa sahod at benepisyo, basically masaya siya magtatrabaho at magre-resulta ito ng much more productive sa kanyang araw-araw na trabaho. At sa ganung paraan po, makakatulong ito sa negosyo. So tingin namin hindi siya madali, no? At ito ay nakatulong po sa actual na mga kailangan. So maraming business pa naman kasi nga it might hurt their business model. We won't be able to afford workers anymore and more people might actually lose their jobs or their business. Well, hindi po totoo na ang wage increase ay makakasapit sa ating ekonomiya. In fact, tingin nga namin, makaka-enhance pa po
sa naghihingalo nating ekonomiya. Kasi the moment na madagdagan ng sahod ng mga manggagawang Pilipino, ay magkakaroon po siya ng additional purchasing power para mabili yung mga basic na pangangailangan niya. Diba? So, iikot yung ating economy. Siguro po talagang tingnan natin sa realidad, no? Naiintindihan natin yung position palagi ng mga kumpanya na ayaw nila ng wage increase. Pero kahit balikan po natin sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pong nagtaas ng sahod, pero hindi po nalugi ang mga kumpanya at nagpatuloy na lumago ang kanilang kumpanya. So, yun po ang kailangan natin gawin. No? Kumbinsihin natin sila dahil ito po ay just at makatwiran para sa mga magagawa. Thank you. And follow up? O wala? Anyone? Meron ba po? Wala na. Sir Jerome?